Kain ng kain, kain ng kain. Tumawa ng malakas, tumawa ng malakas. Ano ba ang tama doon? Kumusta mga ka-Big Boss? Welcome back again sa ating YouTube channel. Isa ka rin ba sa mga nalilito o nagdadalawang isip kung alin nga ba sa dalawa ang tamang gamitin sa pangusap? Pues, para sa iyo ang video na ito. Pero bago natin simulan, bilang suporta ay i-like mo naman tong video at i-subscribe ang ating channel. Hit mo na rin yung notification bell para updated ka palagi sa mga video na i-upload natin. Hindi natin may kakaila na karamihan sa ating mga Pilipino ay mas mahusay pa sa paggamit ng salitang Ingles kaysa sa Filipino o Tagalog. Kasi marami sa atin ay nahihirapan sa tama o wastong paggamit ng mga salitang Pilipino. Lalong-lalo na ang salitang nang at nang. Kasi kung susuriin natin ang dalawang salita, halos magkapareho lamang ng bigkas. Nagkakaiba lamang ito batay sa kanilang baybay o spelling. Kaya bilang isang guro sa Pilipino, ang may papayo ko lang para mas mapabilis ang pagtukoy kung alin nga ba sa dalawa ang dapat gamitin. Ang mabisang paraan dito ay dapat mong matutunan o pag-aralan ang bahagi ng pananalita. Tama, meron tayong 8 bahagi ng pananalita na tinatawag nila sa mga layunin. Pero sa pagkakataon na ito, ilalahad natin ang pinakamadaling paliwanag o pagkakaiba o tamang paggamit ng salitang nang at nang. Kaya simulan na natin. Ang una natin na ilalahad dito ay ang tamang paggamit ng nang na ng. Number 1. Ginagamit ang nang na ng kapag sinasagot ang tanong na ano. Halimbawa, ano ang kinain ni Joseph? Kumain si Joseph ng pansit. Ano ang niluto ni ate? Si ate ay nagluto ng adobo. Yun ang unang tamang paggamit ng nang na ng kapag sinasagot ang tanong na ano. Ang pangalawang tamang paggamit ng nang na ng ay kapag sinasagot ang tanong na kailan. Tandaan, kailan. Halimbawa tayo, kailan umuwi si Ben? Umuwi si Ben ng tanghali. Kailan naglalaba si Nena? Naglalaba si Nena ng gabi. Yun ang pangalawang tamang paggamit ng nang na ng. Sinasagot ang tanong na kailan. Ang pangatlong tamang paggamit ng nang na ng ay kapag pagmamay-ari. Tandaan, kapag pagmamay-ari. Halimbawa, ang silid-aralan ng mga bata ay binaha. Ibig sabihin, tinutukoy niya na yung silid-aralan na yun ay pagmamay-ari ng mga bata. Pangalawang halimbawa, ang tiwala ng tao ay mahirap kunin. Yung tiwala ay pagmamay-ari ng isang tao. Yun ang pangatlong tamang paggamit ng nang. Ang pang-apat na tamang paggamit ng nang na ng ay ginagamit ito kapag ang kasunod ay pangalan. Tandaan, pangalan. Halimbawa, pumunta ng paaralan ang mga guro. Ang salitang paaralan ay isang salitang pangalan. Pangalawang halimbawa,
kinuha ng karpintero ang mga kahoy sa gilid. Karpintero ay isang salitang pangalan, kaya ang pang-apat na tamang paggamit ng nang ay ginagamit ito kapag ang kasunod ay pangalan. At ang panghuling tamang paggamit ng nang na ng, ginagamit ito kapag ang kasunod ay pamilang. Tandaan, pamilang. Halimbawa, bumili si nanay ng 4 na tinapay. Bumili si nanay ng 4 na tinapay. Dagdagan natin, bumili si nanay ng 4 na tinapay, kaya naglabas ng 2 soft drinks si tatay. Yun ang tamang paggamit ng nang na ng. Ngayon naman ay ilalahad naman natin ang tamang paggamit ng salitang nang na NaNG. At ang unang tamang paggamit ng NaNG na nang ay kapag sinasagot ang tanong na paano. Halimbawa, paano tumakbo si James? Si James ay tumakbo ng dahan-dahan. Si James ay tumakbo ng nakapaa. Si James ay tumakbo ng mabilis. Ito yung una na tamang paggamit ng nang na NaNG, na ang paliwanag dito ay para rin siyang ginagamitan ng salitang pandiwa. Kasunod ay yung nang na NaNG at yung salitang pang-abay. Tumakbo ng mabilis. Yun ang unang tamang paggamit ng nang. At ang pangalawang tamang paggamit ng nang na NaNG ay kapag inuulit ang salitang kilos o yung tinatawag nila na nasa bahagi ng pananalita na pandiwa. Halimbawa, kain ng kain si Maria kahapon. Kain tapos ng tapos kain. Pangalawang halimbawa, kanta ng kanta si Lea habang naliligo. Yun ang tamang paggamit ng nang. At ang pangatlong tamang paggamit ng nang na NaNG, ginagamit ang nang bilang pamalit sa salitang noong o sa salitang Ingles na when. Halimbawa, wala na akong ganang mabuhay nang ako'y iyong iniwan. It's a prank. Pangalawang halimbawa, nang dumating ka sa aking buhay, nabuo na yung mundo ko. At ang panghuling tamang paggamit ng nang na NaNG ay ginagamit ito bilang pamalit sa salitang para at upang. Halimbawa, hugasan mong mabuti ang mga pinggan nang mawala ang sebo. Yun lamang ang ilan sa mga pagkakaiba at tama o wastong paggamit ng nang na NG at ng nang na NaNG. At kung may gusto ka pang pag-usapan ay maaari mong ikomento yan. Muli, ito si Boss LJ ang nagsasabing hindi masamang magkamali. Ang masama kapag hindi ka natututo sa iyong pagkakamali. Tandaan mo yan. God bless.